si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DA tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bilihin kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Pagtaas sa minimum wage sa Western Visayas, pinag-aaralan na. WPP, granted na kina Alcantara, Hernandez at Vizcayas. Umano'y ghost project sa Quezon City, inusisa ni Senator Hontiveros. Ilang lugar sa Pilipinas nominado sa World Travel Awards 2025. At Alex Ayala, abante na sa round of 16 ng Jingshan Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, maaasahan ng mga manggagawa sa Western Visayas ang pagtataas ng minimum wage sa rehiyon kasunod ng public consultation na isasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa wage adjustment. Partikular na makakatanggap ng aumento sa arawang sahod ang mga minimum wage earners at household workers o kasambahay. Sakop ng ipapatupad na wage adjustment ang mga manggagawa sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Samantala, nakipag-ugnayan si DPWH Secretary Dizon sa DILG at DND hinggil sa maanumalyang flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Humingi ng tulong nitong kamakailan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Department of National Defense o DND kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Magkahiwalay na sulat ang ipinadala ni Dizon kina DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay Dizon, nakipagtulungan ang DPWH sa mga pulis at militar upang mapanatili ang pananagutan at maibalik ang tiwala ng publiko. Matatandaang humingi rin ng tulong noong September 11 ang kalihim sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines upang masinsinang masuri at beripikahin ang aktwal na katayuan at integridad ng mga flood control projects. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon sa pangunguna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang magsusuri ng mga dokumentong ipinasusumite ni Dizon sa mga kontratista. Kailangan natin panagutin yung mga dapat managot. Unang-una yun, no? Kasama dyan yung nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon. Dagdag pa ng kalihim, ang hindi pagsunod sa direktibang ito ay mapapatawan ng kriminal na aksyon alinsunod sa umiiral na mga batas, alituntunin at mga regulasyon. Ang mga hakbang na ito ang pinakabagong tugon ng gobyerno sa naging isa sa mga pinakapolitikal na sensitibong iskandalo ng katiwalian sa Marcos administration. Kasunod nito, natuklasan ng DPWH na may pagmamanipula sa mga dokumentong ipinasa ng District Engineer ng Baguio City na si Rene Zarate. Kaya agad siyang sinampahan ng preventive suspension dahil sa pagsuway sa utos ni Dizon. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Senado habang bumubuo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Independent Commission for Infrastructure para sa mas malalim na pagsisiyasat sa maling paggamit ng pondo. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, patuloy ang Department of Health o DOH sa pamamahagi ng libreng gamot at medikal na konsultasyon sa mga evacuation centers sa Cagayan Valley Region kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Nando na naglandfall sa Panitan Island sa Calayan, Cagayan.
Bukod dito ay ang patuloy na pagsusuri ng nutrisyon ng mga bata sa komunidad, blood pressure monitoring, first aid services at pamamahagi ng malinis na inuming tubig. Sa kasalukuyan, nasa higit 17,000 individual na ang nasa 286 evacuation centers sa rehiyon kung saan aktibong nagbibigay ng suportang pangkalusugan ng DOH. Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA ang mahigpit na pagbabantay sa mga presyo ng bilihin sa lokal na merkado kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon sa DA, walang naitalang saradong daan na magpapatigil sa biyahe at supply ng mga produkto kung kaya't walang inaasahang bigla ang pagtaas sa presyo lalo na sa mga nanggagaling sa norte. Samantala, kasalukuyan ng bineberipika ng DA Regional Offices ang naging pinsala sa agrikultura sa bahaging northeast at northwest ng Luzon. Para sa ating ulat panahon, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Opong, ngunit wala itong direktang epekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Habang makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, bunsod ng Southwest Monsoon o habagat. Susunod sa News Force. Transparency and Accountability, sentro ng operasyon ng GSIS. PCG, kinumpirma ang 2 nasawi na mangingisda sa tumaob na bangka sa Cagayan. WPP granted na kina Alcantara, Hernandez at Discayas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.